sa isang malayong sakahan, sa ilalim ng lilim ng matataas na puno, naroroon ang isang maliit na lawa na napapaligiran ng mga damo at bulaklak. Sa tahimik na puok na iyon, naninirahan ang isang paboritong hayop ng lahat ng mga saksi sa sakahan, si Nanay Gansa. Ang kanyang mga pakpak ay matitibay at ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan at pag-aaruga. Si Nanay Gansa ay may malaking pugad sa tabi ng lawa kung saan siya nanganak ng maraming beses, at tuwing may bagong sisiw, ang buong sakahan ay nagkakasiyahan. Ang bawat sisiw na ipinanganak ni Nanay Gansa ay may mga kwento ng kasiyahan at ligaya. Ngunit sa araw na ito, ang kagalakan ng sakahan ay tila hindi kumpleto. Habang ang araw ay sumisikat mula sa silangan at ang mga ibon ay masayang umaawit, ang mga hayop sa sakahan ay hindi alam ang nangyayari sa loob ng pugad ni Nanay Gansa. Isang malaking itlog ang nakalatag sa gitna ng iba pang mga itlog na mukhang karaniwan, maliliit at bilog. Lahat ng hayop sa sakahan ay abala sa kanilang mga gawain. Ngunit si Nanay Gansa ay tahimik na nagmamasid at umaasa sa isang masayang kaganapan. Matapos ang ilang oras, narinig ni Nanay Gansa ang isang kakaibang tunog mula sa loob ng pugad. Isang tunog ng maliliit na sipol, at pagkatapos, isang mas malakas na tunog ng paghagupit ng mga shell. Isang itlog ang nagsimulang magbukas, at mula rito, lumabas ang unang sisiw na may makikinis na balahibo at maliliit na paa. Mabuti at ligtas, ang sigaw ni Nanay Gansa habang tinitingnan ang kanyang unang anak. Ang mga sisiw na ito ay mukhang maganda. Lahat sila ay may dilaw na balahibo at maliliit na pangil. Pinagmamasdan ni Nanay Gansa ang bawat isa sa kanila, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Isa-isa, lumabas ang mga sisiw mula sa kanilang mga itlog, at bawat isa ay may kasamang kagalakan sa mga mata ni Nanay Gansa. Napakaganda ng aking mga anak, ang wika ni Nanay Gansa habang pinagmamasdan ang mga ito. Ngunit sa isang sulok ng pugad, may isang itlog na mas malaki kaysa sa iba. Tila mas matigas ito at may kakaibang hitsura. Hindi tulad ng ibang itlog na mabilis pumutok. Ang itlog na ito ay natagalan, kaya't ang lahat ng mga hayop sa sakahan ay nagsimulang mag-usisa. Habang ang mga sisiw ay abala sa paglalaro at naghihintay ng kanilang ina, si Nanay Gansa ay hindi maiwasang mag-alala tungkol sa itlog na ito. Siguro ito ay isang kakaibang itlog, ang sabi ni Nanay Gansa. Subukan ko muna itong bantayan ng mabuti. Habang ang mga sisiw ay patuloy sa kanilang pagdapo sa lawa, ang itlog ay nagsimulang magbukas. Sa unang mga sandali, hindi mo alam kung ano ang mangyayari, at biglang mula sa itlog na iyon, lumabas ang isang sisiw na iba sa lahat ng mga kasamahan nito. Hindi siya dilaw, kundi kulay itim ang balahibo. Ang kanyang katawan ay malaki
at ang kanyang mukha ay may matalim na anyo. Ang mga mata ng sisiw ay tila malungkot at hindi ito katulad ng ibang sisiw na masigla at maligaya. Bakit siya ganito? Ang tanong ng isang pabo na malapit sa pugad. Hindi siya kasing ganda ng iba. Pangit siya, ang sabi ng isang manok na tumingin sa sisiw ng may panghuhusga. Hindi siya angkop dito sa sakahan. Pinagmamasdan ng mga hayop ang bagong lumabas na sisiw at ang mga mata nila ay puno ng pagdududa. Si Nanay Gansa na hindi sanay sa ganitong uri ng pangyayari ay nanatiling tahimik. Bagaman ramdam niya ang kalungkutan, ipinagpatuloy niya pa rin ang pangangalaga sa kanyang anak. Wala naman siyang kasalanan, ang bulong ni Nanay Gansa. Ngunit ang mga hayop ay tila hindi matanggap ang ideya. Habang ang iba pang mga sisiw ay naglalaro at tumatakbo sa paligid ng lawa, si Nanay Gansa ay tinawag ang kanyang bagong anak. Halika anak, lumapit ka sa akin. Ngunit ang itim na sisiw ay hindi masaya at ang kanyang mata ay puno ng takot at kalungkutan. Tumabi siya kay Nanay Gansa, ngunit hindi siya nakaramdam ng kagalakan. Hindi ko siya gusto, ang narinig niyang sinabi ng isang pato. Baka magdala siya ng malas dito sa sakahan. Habang ang mga hayop ay patuloy sa kanilang paghuhusga, si Nanay Gansa ay patuloy na nagbigay ng pagmamahal sa itim na sisiw. Bagamat nakadarama siya ng kalungkutan, hindi niya ipinakita sa kanyang anak. Huwag mong pansinin ang sinasabi nila. Mahal kita, anak. Ang sabi ni Nanay Gansa habang nilalapitan ang itim na sisiw. Subalit, hindi rin nakaligtas sa mata ng ibang hayop ang kalungkutan ng sisiw. Habang ang lahat ay nagpatuloy sa kanilang gawain, ang itim na sisiw ay nararamdaman ang paghihiwalay. Pakiramdam niya, hindi siya kasali sa grupo. Hindi siya katulad ng mga iba. Siya ay may kakaibang hitsura na nagpaparamdam sa kanya ng pagiging iba. At habang ang araw ay lumilipas, mas lalo siyang nakaramdam ng kalungkutan at pag-iisa. Tila ba ang buong sakahan ay hindi siya matanggap. Ang mga sisiw ay natutunan na maglaro ng magkasama, ngunit ang itim na sisiw ay patuloy na pinagtatawanan. Tingnan mo siya, ang sinabi ng isang batang sisiw. Hindi siya tulad natin at dahil dito, ang itim na sisiw ay nagdesisyong umalis. Wala akong lugar dito, ang naisip niya. Hindi ako tinatanggap. Siguro, mas mabuti pang umalis na lang ako. Kahit na naramdaman ni Nanay Gansa ang kalungkutan, hindi niya pinilit ang anak na magtagal sa sakahan. Kung gusto mong maghanap ng mas magandang lugar, anak, sundin mo ang iyong puso. Ang sinabi ni Nanay Gansa habang pinapayat ang pakpak sa kanyang anak. At sa mga sandaling iyon, naglakad ang itim na sisiw palayo mula sa sakahan. Naglalakbay ng mag-isa, umaasang makatagpo ng lugar kung saan siya ay tatanggapin at maiintindihan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi madali ang magiging paglalakbay. Habang ang itim na sisiw ay nagsimula ng kanyang paglalakbay mula sa sakahan,
Dala-dala niya ang matinding kalungkutan at panghihinayang. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanya. Sa tuwing ang mga mata ng ibang hayop ay tatama sa kanya, nararamdaman niyang tila may malaking agwat sa pagitan niya at ng mga ibang sisiw. Hindi niya alam kung anong klaseng lugar ang magtatanggap sa kanya, pero ang kanyang paglalakbay ay nagsimula habang ang araw ay patuloy na sumisikat sa kanyang likuran. Ang itim na sisiw ay napansin ang iba pang mga hayop na dumaraan sa kalsada. Ngunit sa bawat pagtingin niya sa kanila, wala siyang nakitang hayop na handang magbigay ng pagkakataon sa kanya. Lahat ng mga hayop sa sakahan ay pinagtawanan siya, at sa bawat hakbang na ginawa niya, ang mga alaalang iyon ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga pangiinsulto at ang tawa ng mga hayop ay tila patuloy na sumasakit sa kanyang puso. Hindi ako maaaring manatili sa lugar na ito, ang naiisip ng itim na sisiw habang patuloy na naglalakad sa madilim na kagubatan. Ang mga dahon ng mga puno ay naglalabas ng isang malungkot na tunog, habang ang hangin ay nagdadala ng lamig mula sa mga bundok. Sa bawat yapak, nararamdaman niyang mas malayo siya sa kanyang tahanan, ngunit hindi siya sigurado kung saan siya pupunta. Ngunit alam niyang hindi na siya kayang manatili sa lugar na iyon. Ang kanyang mga mata ay malungkot at puno ng tanong. Hindi pa siya nakaranas ng kaligayahan mula noong siya ay ipinanganak. Bakit ako iba? Ang tanong niya sa sarili. Bakit hindi nila ako matanggap? Minsan, gusto niyang magsalita at ipaliwanag sa mga hayop na hindi siya masama, na siya ay may halaga din, ngunit wala siyang magawa. Ang mga hayop ay patuloy na nang iinsulto at tinutokso siya, kaya't nagpasiya siyang umalis upang maghanap ng lugar kung saan siya tatanggapin. Nang dumating ang gabi, napansin ng itim na sisiw na ang kagubatan ay tila puno ng mga hindi pamilyar na tunog. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng puno ay nagkakalat ng isang masalimuot na tunog. Minsan, naririnig niya ang mga tunog ng mga hayop na nagtatago sa dilim ng kagubatan. Isa-isang tumagos ang kanyang mga hakbang sa dilim, umaasang makakahanap ng mga hayop na may malasakit. Ngunit habang siya ay naglalakad, nakatagpo siya ng isang maliit na pondong puno ng mga kabibe at mga halaman. Habang tinatanaw niya ito, nakita niyang may mga makukulay na isda sa ilalim ng tubig. Gusto niyang lumangoy upang madama ang malamig na tubig, ngunit alam niyang hindi ito ang kanyang lugar. Hindi ako tulad nila, ang naisip ng itim na sisiw. Siguro hindi ako kailanman magiging bahagi ng isang bagay na tulad nito. Ang pag-iisa na nararamdaman ng sisiw ay patuloy na nagiging mas matindi. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, siya ay nakakaramdam ng kalungkutan, ngunit patuloy siyang umaasa na balang araw ay makakakita siya ng isang lugar kung saan siya ay tatanggapin. Sa mga sumunod na araw, nakatagpo siya ng ilang mga hayop sa daan, ngunit lahat sila
ay nagtatangi at hindi siya pinansin. Ang mga pabo, mga pato at mga manok na kanyang nadaanan ay tinignan siya ng may pagkasuklam. Anong klaseng sisiw siya? Ang sabi ng isang pabo habang ipinapaabot ang kanyang panghuhusga. Wala siyang karapatang maging katulad namin. Sa isang araw, napadpad siya sa isang bukirin kung saan may isang maliit na grupo ng mga ibon na nagtutulungan sa pagkuha ng pagkain. Dumaan siya sa tabi nila, umaasang may makikilala siyang isang ibon na hindi siya hahatulan. Ngunit nang siya ay magtanong, iniwasan siya ng mga ibon. "Huwag mong lapitan kami," ang sabi ng isang maliit na ibon. "Hindi kami katulad mo, hindi kami mga itim na sisiw." Isang araw, habang si itim na sisiw ay naglalakad sa tabing ilog, nakatagpo siya ng isang matandang pato na nakaupo sa ilalim ng puno. Ang pato ay hindi tulad ng iba pang mga hayop na nakasalubong niya. Siya ay may matandang pakpak at may mga mata na puno ng karanasan. "Bakit ka malungkot, anak?" tanong ng matandang pato. "Hindi nila ako tinatanggap," sagot ng itim na sisiw. "Ako ay ibang-iba sa kanila at wala akong lugar sa sakahan. Wala akong mga kaibigan. Huwag mong hayaang ang ibang tao ay magtakda ng iyong halaga. Ang iyong pagkakaiba ay hindi ibig sabihin na hindi ka mahalaga," ang sagot ng matandang pato. "Huwag mong kalimutan, bawat nilalang ay may kahalagahan, kahit gaano ka pa kakaiba. Pwede ba akong magtagal dito at matutong maging katulad mo?" tanong ng itim na sisiw. Ngunit ang matandang pato ay ngumiti at tumango. "Oo, maaari kang matuto at maghanap ng lugar kung saan ikaw ay tatanggapin. Ang mahalaga ay hindi mo pinapayagan ang mundo na patahimikin ang iyong tinig." Sa mga salitang iyon, naisip ng itim na sisiw na may pag-asa pa para sa kanya. Ngunit alam niyang ang paglalakbay ay mahirap at puno ng pagsubok. Patuloy siya sa kanyang paglalakbay. Ngunit ang mga salita ng matandang pato ay nagsilbing gabay sa kanya. Matapos ang ilang linggong paglalakbay, ang itim na sisiw ay patuloy na nakaramdam ng lungkot at kalungkutan. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, nararamdaman niyang mas malayo siya sa sakahan at mas malayo siya sa kanyang ina. Hindi niya alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanya. Ngunit ang isang bagay ay sigurado, kailangan niyang magpatuloy. Ang mga alaala ng pagtanggap at pagmamahal ng kanyang ina ay patuloy na nagbigay lakas sa kanya. Ngunit ang mga mata ng mga hayop sa sakahan at ang kanilang pagtanggi ay nagsilbing bigat sa kanyang dibdib. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng maraming mga lugar na puno ng mga hindi pamilyar na tunog at anyo. Minsan, may mga hayop na hindi siya pinansin at may mga pagkakataong nakita niya ang iba pang mga hayop na nag-aalaga sa kanilang mga pamilya at komunidad. Ito ang mga sandali na nagpaparamdam sa kanya ng higit na kalungkutan. Bakit siya naiiba? Bakit siya hindi tinatanggap
ng mga hayop na dapat ay kasama siya. Isang gabi, habang ang buwan ay sumikat sa kalangitan, ang itim na sisiw ay napadpad sa isang bukirin na pinapalibutan ng matataas na damo at puno. Sa kabila ng pagod at gutom, nagpasya siyang magpahinga sandali sa ilalim ng isang puno. Hindi siya sigurado kung anong klaseng lugar ang tinutukoy niya. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang kanyang katawan ay humihiling ng pahinga. Marahil, dito ko na lang ipagpatuloy ang aking buhay. Ang naisip niya, wala nang makikinig sa akin. Tila ba ang buong mundo ay hindi matanggap ako. Habang ang malamlam na hangin ay dumarampi sa kanyang katawan, naramdaman niyang ang gabi ay may kaunting aliwalas. May mga pagkakataong sa kabila ng mga pagsubok, ang puso ng itim na sisiw ay nagiging matatag. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang mag-isip kung ano ang kanyang magiging kinabukasan. Kung hindi siya matanggap ng mga hayop, paano siya mabubuhay? Kung ang bawat nilalang ay hindi siya maiintindihan, saan siya pupunta? Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay, napansin niya ang isang magandang lawa. Ang tubig ay malinaw at ang paligid nito ay tahimik. Wala pang hayop na naroroon, kaya't naglakad siya palapit sa tubig. Ang kanyang pakiramdam ay nagiba, parang may pagbabago sa paligid, at sa kanyang mga mata, ang lawa na ito ay puno ng mga pagkakataon. Sa tabi ng lawa, may mga matataas na damo at mga bulaklak na sumasayaw sa hangin. Mula sa malayo, nakita niya ang isang grupo ng mga gansa. Ang mga gansang ito ay mukhang masaya at naglalakad ng magkakasama sa paligid ng lawa. Ang kanilang mga pakpak ay magaganda at ang kanilang mga katawan ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng araw. Tila ba ang mga gansang ito ay may perpektong buhay, isang buhay na puno ng pagkakaisa at pagmamahal, habang ang itim na sisiw ay tinitingnan ang mga gansang iyon. Isang malalim na tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Sana ako rin ay katulad nila. Sana ako ay maging tulad ng mga gansang iyon na tanggap sa kanilang komunidad. Lumapit ang itim na sisiw sa mga gansa at nakita niyang ang kanilang grupo ay maligaya at nagkakasama. Isang gansa ang tumingin sa kanya at nagsalita. "Anong ginagawa mo rito, bata?" Sa kabila ng takot na nararamdaman, naglakas loob ang itim na sisiw na magsalita. "Ako po ay naglalakbay. Wala akong lugar sa aking dating tahanan at hindi ako tinanggap ng mga hayop. Ako po ay naghahanap ng isang lugar kung saan ako tatanggapin." Tiningnan siya ng gansa ng mahabang sandali at pagkatapos ay ngumiti. "Bakit hindi ka manatili kasama namin?" ang sabi ng gansa. "Kami ay magkapamilya. Hindi namin tinitingnan ang itsura ng isa't isa. Ang mahalaga ay kung paano tayo nagkakasama at nagmamahalan." Ang mga salitang iyon ay nagbigay liwanag sa puso ng itim na sisiw. Hindi niya akalain na ang mga gansang ito ay tatanggapin siya. Ngunit sa mga sandaling iyon, napagtanto niyang may pag-asa pa
sa kanyang hinaharap. Huwag mong alalahanin ang iyong pagkakaiba, ang patuloy na sinabi ng gansa. Dito sa amin, hindi mo kailangang magpanggap na iba. Tanggap ka namin. Dahil sa mga salitang ito, ang itim na sisiw ay nakaramdam ng isang bagong uri ng pag-asa. Puno ng mga tanong ang kanyang isipan, ngunit may kakaibang pakiramdam ng kagalakan ang nagsimula sa kanyang puso. May lugar pala siya sa mundong ito. May mga hayop na handang tanggapin siya at hindi siya tinitingnan bilang iba. At sa huling pagkakataon, ang itim na sisiw ay naramdaman ang una niyang tunay na kaligayahan. Nagtuloy siya sa buhay kasama ang mga gansa. Sa bawat araw na lumilipas, natututo siyang magtiwala sa sarili at tanggapin ang kanyang sariling pagkakaiba. Hindi na siya natatakot sa kanyang anyo o sa mga opinyon ng iba. Ang pagiging iba ay hindi ibig sabihin na hindi ka mahalaga, kundi isang tanda ng pagiging natatangi. At sa bawat pagdaan ng mga araw, napagtanto ng itim na sisiw na siya ay hindi na isang pangit na sisiw. Siya ay isang gansa na natutunan kung paano tanggapin ang sarili at tanggapin ng iba. Habang ang itim na sisiw ay nagsimula ng mamuhay kasama ang grupo ng mga gansa, naramdaman niyang ang buhay na ito ay may ibang saya at kaligayahan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na siya ay may lugar na sa mundong ito. Ang mga gansa na mas matanda at mas marunong ay tinuruan siya ng mga bagay na hindi niya natutunan sa kanyang paglalakbay. Tinuruan siya kung paano magpalipad ng mga pakpak, kung paano magtulungan at magbigay ng lakas sa isa't isa. Ang mga gansang ito ay tunay na pamilya. Isang pamilya na hindi tinitingnan ang panlabas na anyo, kundi ang nilalaman ng puso. Ngunit sa kabila ng bagong buhay na iyon, hindi pa rin nawawala ang mga alalahanin at katanungan sa puso ng itim na sisiw. Bagamat tinanggap siya ng grupo, minsan ay nagtataka siya kung paano nga ba siya magiging ganap na bahagi ng grupo ng mga gansa. Ang mga gansang ito ay mayroong makikinang na balahibo, malalaking pakpak at matayog na hitsura. Siya sa kabilang banda ay may iba't ibang hitsura at hindi pa ganap na matibay ang katawan. Paano ko kaya magiging kasing ganda at kasing lakas nila? Ang tanong ng itim na sisiw sa sarili habang binabaybay nila ang lawa. Isang araw, habang ang grupo ng mga gansa ay nagpapahinga sa tabi ng lawa, tinanong siya ng isang matandang gansa, "Bakit ka malungkot, anak? Hindi ba't nasisiyahan ka na dito?" Ang itim na sisiw na patuloy pa ring nagsusuri ng kanyang sarili ay nag-atubili sagutin ang matandang gansa. "Nakikita ko po kayo, mga gansa, at napansin kong napakaganda at malakas ninyo. Ang mga pakpak ninyo ay malalakas at ang inyong mga balahibo ay kumikinang sa araw. Ako, hindi ko pa nararamdaman na matibay ako. Hindi pa ako ganap na katulad ninyo.
Ngumiti ang matandang gansa at tinapik ang balikat ng itim na sisiw gamit ang kanyang pakpak. Anak, ang kalakasan at kagandahan ay hindi nakikita sa panlabas na anyo lamang. Ang tunay na lakas ay nasa loob. Ang bawat isa sa atin ay may mga kahinaan at ang kagandahan ay hindi nasusukat sa ating hitsura. Ang mahalaga ay kung paano natin pinapakita ang ating sarili at kung paano tayo nagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa. Pumayag ang itim na sisiw at nagsimulang mag-isip. Sa mga salitang iyon, natutunan niyang ang halaga ng isang nilalang ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo. Tinuturuan siya ng mga gansa na ang bawat isa ay may kakayahang maging maganda at mahalaga kahit na hindi sila pare-pareho. Habang patuloy ang kanyang buhay kasama ang mga gansa, mas lalo niyang nakikita kung paano sila nagtutulungan at kung paano nila pinapahalagahan ang isa't isa. Kapag may mga pagsubok na dumarating, hindi sila nag-aaway o nagkakahiwalay. Sa halip, sila ay nagtutulungan at nagkakaisa upang malampasan ang lahat ng paghihirap. Ang itim na sisiw na dati nag-iisa at hindi tinatanggap ay natutunan kung paano makipagkapwa at magbigay ng pagmamahal sa mga kasama sa kanyang grupo. Dahil sa mga gansang tinutulungan siya, napagtanto ng itim na sisiw na ang tunay na pagkakakilanlan ay hindi lamang tungkol sa itsura. Tinutulungan siya ng mga gansang iyon na matutunan kung paano maging matatag at masaya sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dumarating. Ang pag-aaral ng mga bagong bagay ay nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Hindi na siya takot sa kanyang itsura at hindi na siya takot na magpakita ng kanyang tunay na sarili. Ngunit sa isang hapon, habang nagpapahinga ang mga gansa sa tabi ng lawa, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Dumating ang isang grupo ng mga hayop mula sa ibang bahagi ng kagubatan. May mga ibon, mga pato at mga koneho na lumapit sa tabi ng lawa at isa sa kanila ay napansin ng itim na sisiw. Tinanong ng isang pato ang iba pang mga hayop, "Tingnan ninyo ang sisiw na iyan. Hindi ba't siya ang sisiw na tinawanan sa sakahan?" Laking gulat ng itim na sisiw nang marinig niyang tinutukoy siya ng mga hayop. "Sino kayo upang maghusga?" tanong ng itim na sisiw. Ang mga mata ay puno ng tapang. Tama na ang paghuhusga at ang pang-iinsulto. Hindi ninyo ako kilala. Isang malaking pato ang lumapit sa kanya at nagsalita. Ikaw pala iyon. Ang pangit mong sisiw. Hindi ka kasing ganda ng mga iba." Ngunit bago pa makapagsalita ang itim na sisiw, humarap sa kanya ang matandang gansa at nagsalita ng may tapang. "Anak, huwag mong hayaan ang kanilang mga salitang magpabagsak sa iyo. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa kung ano ang sinasabi ng iba. Huwag mong gawing batayan ang opinyon ng iba sa iyong sarili." Ang mga salitang ito ng matandang gansa ay naging gabay sa itim na sisiw upang mas lalo pang pagtibayin
ang kanyang lakas at tapang. Hindi na siya natatakot sa mga pang-iinsulto ng ibang hayop. Ang mga gansa na nagbigay sa kanya ng bagong buhay at pag-asa ay nagsilbing puwersa na nagpapatibay sa kanya upang ipaglaban ang kanyang karapatan na maging masaya at tanggapin sa kahit anong paraan. Nais niyang ipakita sa mundo na siya ay hindi lamang isang pangit na sisiw, kundi isang ganap na gansa na natutong mahalin ang sarili at tanggapin ang pagkakaiba. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ng itim na sisiw na siya ay may halaga at may lugar sa mundo at walang sino man ang makakapagpabago ng kanyang pagkakakilanlan. Habang ang itim na sisiw ay nagsisimula ng makuha ang kanyang lugar sa grupo ng mga gansa, dumating ang isang bagong yugto sa kanyang buhay. Natutunan niyang tanggapin ang kanyang sarili at ang mga gansang tumanggap sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng magagandang nangyari, ang puso ng itim na sisiw ay patuloy na naglalakbay. Mayroong isang katanungan na hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan. Ano nga ba ang aking tunay na layunin? Sa bawat araw na lumilipas, ang itim na sisiw ay natututo ng mga bagong bagay mula sa mga gansa. Natutunan niyang lumipad at magtulungan sa kanyang mga kasama. Ang mga araw na siya ay naglalakad ng mag-isa sa kagubatan ay naging mga alaala na lamang. Ngunit sa isang pagkakataon, habang ang buong grupo ng mga gansa ay nagpalipad ng kanilang mga pakpak sa ilalim ng araw, napansin ng itim na sisiw ang malamlam na silhueta ng isang bagay sa malayo. Habang tinitingnan ito, napansin niya na ang bagay na iyon ay isang malaking grupo ng mga gansa na palipad-patid sa kalangitan. Ang mga gansang iyon ay may magagandang pakpak at malalaking katawan. Tumingin siya sa mga kasama niyang gansa at nagtanong, sino sila at bakit parang sila ang mga pinagmumulan ng kahulugan sa kalangitan? Isang matandang gansa na nakatabi sa kanya ang tumingin at ngumiti. Sila ang mga gansang naglakbay ng malayo at bumalik. Ang mga gansang iyon ay mga hayop na tinuturing na mga pinuno sa aming mga komunidad. Ang kanilang lakas at kagandahan ay hindi lang nakikita sa kanilang mga pakpak, kundi sa kanilang tapang at kakayahang magtulungan. Dahil sa mga salitang iyon, nagkaroon ng bagong pananaw ang itim na sisiw. Nais niyang maging kasing tapang at kasing ganda ng mga gansang iyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pangarap, patuloy pa rin ang kanyang mga alalahanin. Ako ba ay magiging kasing tapang at kasing maganda nila? Ang tanong niya sa sarili, pwede ba akong maging tulad nila balang araw? Isang hapon, dumaan ang matandang gansa sa tabi niya at nagtanong, anak, bakit ka nag-aalala? Hindi mo ba nakikita na ikaw ay lumalaki at nagiging maganda? Ang itim na sisiw ay nag-isip sandali. Oo, naiisip ko na baka maging kasing ganda ko rin
ang mga gansang iyon. Pero hindi ko alam kung magiging kasing tapang at kasing ganda nila ako. Nakangiti ang matandang gansa at tinapik ang balikat ng itim na sisiw gamit ang kanyang pakpak. Anak, ang tapang at kagandahan ay hindi palaging nakikita sa panlabas. Ang tunay na tapang ay nanggagaling sa loob, sa iyong mga desisyon at sa kung paano mo tinitingnan ang mundo at ang sarili mo. Huwag mong iasa sa mga hitsura ng iba ang iyong halaga. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng lakas at tiwala sa itim na sisiw. Napagtanto niya na ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging tulad ng iba, kundi sa pagpapakita ng kanyang tunay na sarili. Hindi siya kailangang maging katulad ng iba upang maging maganda at mahalaga. Ang pagiging siya mismo ay sapat na. Habang ang araw ay lumubog sa kalangitan, nagsimula ang mga gansa ng kanilang gabi. Pinili nilang magpahinga sa tabi ng lawa. Ang malamlam na tubig ay nagsisilbing salamin sa kanilang mga katawan. Sa ilalim ng mga bituin, ang itim na sisiw ay nakatayo at nagmamasid sa kanyang mga kasama. Isang araw, dumaan ang isang mabigat na bagyong dumaan sa buong kagubatan at lawa. Ang malalakas na hangin at ulan ay nagsimula ng magdulot ng kalituhan. Ang mga gansa ay naghahanda sa laban. Tinutulungan ang bawat isa upang manatiling ligtas at hindi mawala. Ang itim na sisiw na hindi pa sanay sa ganitong mga pagsubok ay nag-alala at nagtanong sa matandang gansa, paano ko matutulungan ang grupo? Ako ba ay magiging sapat para sa kanila? Ang matandang gansa ay lumapit at pinatibay ang loob ng itim na sisiw. Huwag mong ibaba ang iyong halaga. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa oras ng pangangailangan. Ang lakas mo ay nasa iyong kakayahang magsakripisyo at magbigay ng tulong. Sa ilalim ng bagyong iyon, ang itim na sisiw ay nagsimula ng magtulungan. Nagpatuloy siya sa pag-alalay sa mga kasamahan niya. Pinapansin ang mga detalye at nagbibigay ng lakas sa mga nawawalan ng pag-asa. Natutunan niyang magtulungan at magbigay ng lakas hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa iba. Matapos ang bagyo, ang buong grupo ng mga gansa ay nagtipon at nagpapasalamat sa bawat isa. Ang bagyong ito ay naging isang pagkakataon upang ipakita natin ang ating lakas. Sabi ng matandang gansa, kayo ay naging matatag at nagsanib puwersa. Ang mga paghihirap na dumaan ay nagpapatibay sa atin. Dahil dito, napagtanto ng itim na sisiw na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa hitsura at tapang. Ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok. Ang kanyang paglalakbay ay naging isang pagkakataon upang matutunan niya ang mga mahahalagang aral ng buhay. Ngayon, ang itim na sisiw ay hindi na natatakot sa kanyang pagkakaiba. Alam niyang siya ay may halaga at ang kanyang kahalagahan ay hindi nasusukat sa kanyang hitsura
kundi sa kung paano siya tumutulong at nagmamahal sa iba. At sa huli, natutunan niyang tanggapin ang sarili at ang kanyang lugar sa mundo. Lumipas ang ilang linggo at ang itim na sisiw na ngayon ay naging mas matatag at tiwala sa sarili ay patuloy na namumuhay kasama ang kanyang mga bagong kaibigan, ang mga gansa. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan, ang kanyang buhay ay naging puno ng mga bagong karanasan at mahahalagang aral. Habang ang mga araw ay patuloy na lumilipas, siya ay natututo ng mga bagong bagay mula sa pamumuhay sa kalikasan, pagpapalipad ng pakpak, hanggang sa pagtulong sa isa't isa sa mga oras ng pangangailangan. Isang araw, habang ang buong grupo ng mga gansa ay lumilipad sa itaas ng lawa, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga itim na gansa. Ang mga gansang ito ay may makikinang na balahibo at malalaking pakpak. Mula sa malayo, napansin ng itim na sisiw na ang mga gansang iyon ay kakaiba sa lahat ng kanilang nakasanayan. Ang kanilang lakas at kagandahan ay nagbigay ng kakaibang aura na hindi maipaliwanag. May kakaibang pakiramdam ang itim na sisiw at para bang siya ay nakakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap, isang pagkakakilanlan na magpapakita sa kanya ng kanyang tunay na halaga. Hindi ba't sila ang mga itim na gansa na lumilipad mula sa malalayong lugar? Tanong ng isang matandang gansa habang pinagmamasdan ang mga bagong gansa na lumilitaw mula sa abot ng kanilang pananaw. Tama ka, sagot ng isa pang gansa. Sila ang mga gansang tinatawag na mga lider ng mga gansa. Sila ang mga pinuno ng ating uri. Ang kanilang lakas ay hindi lang makikita sa kanilang mga pakpak, kundi pati na rin sa kanilang tapang at kakayahan sa pamumuno. Habang ang grupo ng mga gansa ay patuloy na lumilipad at nakarating sa tabi ng lawa, napansin ng itim na sisiw ang isang itim na gansa na mas matangkad kaysa sa lahat ng iba. Ang gansang ito ay may makikinang na balahibo at isang mayamang aura ng karisma. Tumingin ito sa mga gansa na kasama ng itim na sisiw at ngumiti. Tila may mga bagong kaibigan tayo, sabi ng itim na gansa. Ang kanyang tinig ay puno ng kabutihan at respeto dahil sa pakiramdam ng pagkamangha at takot. Naglakas loob ang itim na sisiw na lumapit at magtanong, "Magandang araw po. Kayo po ba ay mga pinuno ng mga gansa?" Ngumiti ang itim na gansa at tumango. "Oo, kami ang mga pinuno ng mga gansa sa mga malalayong lugar. Ngunit hindi namin binibigyang halaga ang aming mga posisyon o kapangyarihan. Sa aming mga mata, ang bawat isa ay may papel na ginagampanan at may halaga." Habang ang mga gansa ay patuloy na nag-uusap, ang itim na sisiw ay nakaramdam ng kakaibang koneksyon sa mga itim na gansa. Bagamat hindi pa niya nauunawaan ang buong kahulugan ng kanilang mga salita, naramdaman niyang ang mga gansang ito
ay may isang bagay na magkatulad sila. Isang gansa mula sa grupo ng mga itim na gansa ang lumapit sa kanya at nagtanong, "Ikaw ba ay isang itim na sisiw na napadpad mula sa ibang lugar?" "Oo," sagot ng itim na sisiw. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. "Ako po ay isang sisiw na hindi tinanggap sa aming dating tahanan. Pumunta ako rito upang maghanap ng aking tunay na lugar." Nag-isang sandali ang mga gansa at pagkatapos ay nagsalita ang isang mas matandang itim na gansa. "Hindi mo na kailangang mag-alala. Ikaw ay isang bahagi ng aming pamilya. Ang iyong halaga ay hindi nakabase sa iyong hitsura o sa iyong nakaraan, kundi sa kung paano mo tinatanggap ang sarili mo at ang iyong mga kasama." Napansin ng itim na sisiw na sa kabila ng mga salitang iyon, nagkaroon siya ng isang kakaibang pakiramdam ng kaginhawaan at pag-asa. Ang mga itim na gansa ay hindi lamang mga nilalang na may magagandang pakpak at malalakas na katawan. Ang mga ito ay puno ng pagmamahal, kabutihan at pagtanggap sa isa't isa. Hindi sila nagmamagaling, kundi ipinapakita nila sa mga bagong kasamahan ang tunay na kahulugan ng pamilya at pagkakaisa. Habang ang gabi ay dumapo at nagsimulang magtakip silim, pinili ng mga itim na gansa na magpahinga sa ilalim ng mga puno sa tabi ng lawa. Nakatingin ang itim na sisiw sa malamlam na tubig at sa mga sandaling iyon, nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang buhay. Ang lahat ng mga taon ng kalungkutan, panghuhusga at pag-aalinlangan ay nagsimulang maglaho at napagtanto niyang wala na siyang dapat ipag-alala. Sa mga itim na gansang ito, siya ay natutong tanggapin ang kanyang sarili at nakita ang tunay na kahalagahan ng pagkakaroon ng pamilya na hindi nagmamagaling at tinatanggap siya sa kung anuman ang kanyang pagkatao. Sa ilalim ng mga bituin, ang itim na sisiw ay nakaramdam ng kakaibang kaligayahan. Alam niyang wala ng hadlang upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Siya ay hindi na isang pangit na sisiw na tinatanggihan ng mga hayop sa sakahan. Siya ay isang itim na gansa na natutong magtiwala at tanggapin ang sarili. At higit sa lahat, siya ay natutong magmahal ng walang kondisyon. Sa mga sumunod na araw, patuloy na lumipad ang mga gansa at ang itim na sisiw ay nagpatuloy sa pag-aaral mula sa mga itim na gansa. Natutunan niyang ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi ang pagiging katulad ng iba, kundi ang pagiging totoo sa sarili. Siya ay natutong magpatuloy, hindi sa takot at panghuhusga, kundi sa tapang at tiwala sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang sariling kakayahan. Habang lumilipas ang mga araw, ang itim na sisiw na ngayon ay mas tiwala na sa kanyang sarili ay nagsimulang mag-ambag sa grupo ng mga itim na gansa. Ang mga araw na ito ay puno ng mga bagong karanasan at natutunan. Nakita niya ang mas malalim na kahulugan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Hindi na siya natatakot sa mga paghihirap at pagsubok
dahil natutunan niyang ang bawat isa sa kanila ay may papel na ginagampanan. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, nararamdaman niyang siya ay bahagi ng isang mas malaking layunin, isang layunin na puno ng pagmamahal, pagkakaisa at respeto. Isang araw, habang ang buong grupo ng mga gansa ay naglalakbay sa kahabaan ng lawa, napansin ng itim na sisiw na ang mga gansang kasama niya ay may iba't ibang karakter at personalidad. Ang bawat gansa ay may kakaibang kwento at mga karanasan. Ang ilan sa kanila ay matagal nang naglalakbay at ang iba naman ay mga bagong miyembro na naghanap ng kanilang lugar sa grupo. Sa bawat isa sa kanila, natutunan niyang ang bawat nilalang ay may natatanging halaga at hindi dapat husgahan batay lamang sa panlabas na anyo. Habang naglalakad siya kasama ang mga gansa, nagsimula siyang magtanong sa isang gansa na matagal nang kasamahan sa grupo. Ano po ang tunay na kahulugan ng pagiging isang itim na gansa? Tanong ng itim na sisiw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-usisa. Ang gansang ito na may mga matayog na pakpak at matalim na tingin ay tumingin sa kanya ng may malasakit. Ang ibig sabihin ng pagiging isang itim na gansa ay hindi lang nakatambad sa iyong hitsura. Hindi ito tungkol sa iyong panlabas na anyo, kundi tungkol sa kung paano mo tinutulungan ang iyong kapwa, kung paano ka nagiging isang liwanag sa madilim na mundo, at kung paano ka nagpapakita ng tapang at kabutihan sa mga oras ng pangangailangan. Nag-isip ang itim na sisiw habang pinapakinggan ang mga salitang iyon. Ibig po bang sabihin, hindi na ako kailangang mag-alala tungkol sa kung paano ako nakikita ng iba? Hindi ko na kailangang maging tulad ng ibang mga gansa? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa bagong kaalaman. Ngumiti ang gansa at tinapik ang pakpak ng itim na sisiw. Tama ka, ang tunay na halaga ng isang nilalang ay hindi nakikita sa kung paano siya tinatanggap ng ibang tao, kundi sa kung paano siya kumilos at kung paano siya magbigay ng pagmamahal at tulong. Hindi mo kailangang magpanggap na maging ibang tao. Ang iyong sarili ang pinakamahalaga. Kapag natutunan mong tanggapin ang iyong sarili, makikita mo ang halaga ng iyong pagiging natatangi. Habang ang mga gansa ay naglalakbay sa ilalim ng araw, ang itim na sisiw ay nakaramdam ng isang bagong pakiramdam ng kalayaan. Ang mga salitang iyon ay naging gabay para sa kanya. Napagtanto niyang hindi na niya kailangang magsikap na maging katulad ng iba. Hindi niya kailangang maging kasing ganda ng mga gansang may makikinang na balahibo at matalim na pakpak. Ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa kanyang hitsura, kundi sa kung paano siya nagiging mabuting nilalang sa mundo. Sa mga sumunod na araw, ang itim na sisiw ay nagsimula ng makipag-ugnayan ng mas malalim sa iba pang mga gansa sa grupo. Nagsimula siyang magtulungan at magbigay ng mga ideya at kasanayan sa mga gawain ng grupo. Ang mga gansang matagal nang kasamahan sa kanya ay nagsimulang magtiwala sa kanya
at tanungin ang kanyang opinyon. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ng itim na sisiw na siya ay isang tunay na bahagi ng pamilya. Isang hapon, nagkaroon ng malaking pagtitipon ng buong grupo ng mga gansa. Nagtipon sila sa tabi ng lawa at nag-usap tungkol sa mga plano nila sa hinaharap. Ang bawat isa ay nagbigay ng kanilang opinyon at karanasan. Ang itim na sisiw ay lumapit at nagsalita ng may tapang at kumpiyansa. Ang mga pagsubok na ating naranasan ay nagpatibay sa atin. Hindi natin dapat kalimutan na sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, ang pinakamahalaga ay ang ating pagkakaisa. Dito sa ating grupo, wala tayong ibang pinapahalagahan kundi ang pagtutulungan at pagmamahal. Ang sabi ng itim na sisiw. Ang kanyang tinig ay puno ng kasiyahan at tapang. Ang buong grupo ng mga gansa ay napangiti at sumang-ayon sa kanyang mga salita. Napansin ng itim na sisiw na ang bawat isa ay may mga natatanging lakas at kakayahan. Ang mga gansa ay magkakaiba, ngunit nagsanib puwersa sila upang magtagumpay sa bawat pagsubok. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang lumalim ang ugnayan ng itim na sisiw sa kanyang mga kasama. Naging mas maligaya siya at mas kontento sa buhay. Napagtanto niyang hindi siya kailangang maging perpekto, kundi kailangan niyang yakapin ang kanyang sariling natatanging kagandahan. Hindi siya kailangang magpanggap na ibang tao dahil siya ay sapat na sa kanyang pagiging sarili. Sa ilalim ng mga bituin, habang ang grupo ng mga gansa ay nagpapahinga, ang itim na sisiw ay nagmamasid sa kanyang mga kasama. Nararamdaman niyang siya ay may lugar na sa mundong ito. Wala nang kalungkutan, wala nang panghuhusga. Ang lahat ay napuno ng pagmamahal at pagtanggap. Ang mga gansa na minsan ay nagtanong kung paano siya magiging bahagi ng kanilang grupo, ay ngayon tinatanggap siya ng buo. Ang itim na sisiw ay natutong maging masaya, hindi dahil sa kung anong mayroon siya, kundi dahil natutunan niyang tanggapin ang kanyang sarili at ang mga tao sa kanyang paligid. Habang lumilipas ang mga araw, ang itim na sisiw ay patuloy na umuunlad at lumalago kasama ang grupo ng mga gansa. Ang mga katanungan na noon ay nagdudulot sa kanya ng kalituhan ay nagsimula ng magkaroon ng sa bawat araw na lumilipas. Natutunan niyang tanggapin ang kanyang sarili ng buo at natutunan niyang mahalin ang bawat aspeto ng kanyang pagkatao. Hindi na siya natatakot sa mga pang-iinsulto at panghahamak mula sa ibang hayop. Hindi na siya nag-aalala kung paano siya tinatanaw ng iba. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagdududa, kundi puno ng pag-asa at lakas ng loob. Napagtanto niyang ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi kung ano ang iniisip ng iba, kundi kung paano niya tinatanggap ang kanyang sarili at ang mga kakayahan na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Isang hapon, habang ang buong grupo ng mga gansa ay nagpapahinga sa ilalim ng isang malaking puno, ang itim na sisiw ay nakaupo sa tabi ng lawa.
pinagmamasdan ang kanilang mga refleksyon sa tubig. Ang malamlam na tubig ay nagbigay liwanag sa buong paligid. At doon, sa ilalim ng mga bituin, napansin ang itim na sisiw na siya ay hindi na isang maliit na sisiw na tinutokso at tinatanggihan. Siya ay naging isang matibay at maganda na itim na gansa na may malalakas na pakpak at makikinang na balahibo. Ang mga dati niyang takot at insecurities ay nagsimulang maglaho at sa halip nararamdaman niyang puno siya ng bagong lakas at tiwala sa sarili. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin niya maipaliwanag, ang tuwa at kaligayahan na nararamdaman niya sa kanyang puso. Hindi lamang siya natutong tanggapin ang sarili, kundi natutunan din niyang yakapin ang kanyang bagong pagkatao. Ang bawat galak at bawat pagkatalo ay naging bahagi ng kanyang buhay at natutunan niyang magpatawad sa kanyang sarili. Isang araw, habang ang grupo ng mga gansa ay naglalakbay sa kahabaan ng lawa, napansin ng itim na sisiw na ang ibang mga gansa ay masayang nag-uusap at nagkakasayahan. May mga ilan sa kanila na nagsasabing hindi nila akalain na magiging isang ganap na gansa ang itim na sisiw. Tinanong siya ng isang gansa, "Ano ang iyong pinakamalaking natutunan sa iyong paglalakbay?" Tumawa ang itim na sisiw. Ang mga mata ay kumikislap sa kagalakan. "Natutunan ko po na ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa hitsura. Ang tunay na kagandahan ay nasa puso at sa kung paano natin tinatrato ang ibang tao. Natutunan ko rin na ang pagyakap sa ating sariling kahinaan at kalakasan ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy at magtagumpay." Ngumiti ang gansa at tumango. "Tama ka, anak. Ang bawat isa sa atin ay may natatanging halaga. Ang bawat isang nilalang ay may kakayahang magbigay ng liwanag at pagmamahal sa mundo. Kung matutunan natin ang tanggapin ang ating sarili, makikita natin ang mga oportunidad na magdudulot ng tunay na kaligayahan." Habang ang grupo ng mga gansa ay patuloy na naglalakbay, ang itim na sisiw ay naglakad na may tapang at tiwala. Hindi na siya natatakot sa mga pagsubok at paghihirap. Ang mga araw na puno ng kalungkutan at panghuhusga ay matagal nang lumipas. Ang lahat ng iyon ay naging bahagi ng kanyang nakaraan at siya ngayon ay namumuhay sa kasalukuyan, puno ng pagmamahal at pagpapatawad sa sarili. Dahil sa mga salitang iyon, natutunan ng itim na sisiw na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ang pagtanggap mula sa ibang tao, kundi ang pagtanggap mula sa sarili. Ang pagmamahal sa sarili ay ang unang hakbang upang maging tunay na maligaya. Natutunan niyang hindi niya kailangang magpanggap na ibang tao upang magustuhan o tanggapin. Ang kanyang tunay na halaga ay nakasalalay sa kung paano siya naging matapat sa kanyang sarili at sa kanyang mga kasama. Habang patuloy ang kanyang buhay kasama ang mga gansa, ang itim na sisiw ay nagsimulang maging isang simbolo ng lakas
at tapang para sa iba. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang isang kwento ng pagbabago, kundi isang kwento ng pagmamahal, pagtanggap at pagkakaroon ng lakas ng loob upang tanggapin ang sarili. Napagtanto niyang ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magtagumpay, hindi sa pamamagitan ng paghahambing sa iba, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapahalaga sa ating sariling natatanging kagandahan. Ang mga gansa na minsan ay nag-aalangan sa kanyang kakayahan ay ngayon nagsisilbing mga kaibigan at pamilya na handang magbigay ng pagmamahal at suporta. Hindi na siya natatakot sa mga mata ng ibang tao. Alam niyang ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa panlabas na hitsura, kundi sa kung paano siya magbigay ng kabutihan at pagmamahal sa kanyang kapwa. At sa mga huling araw na lumilipas, ang itim na sisiw ay nagpasya na bumalik sa sakahan kung saan siya ipinanganak. Ang kanyang layunin ay hindi upang magpakitang gilas, kundi upang ipakita sa lahat ng hayop na ang kagandahan ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kung paano nila tinatanggap at minamahal ang kanilang sarili at ang iba. Matapos ang mga taon ng paglalakbay at personal na pagbabago, nagpasya ang itim na gansa na bumalik sa sakahan kung saan siya unang ipinanganak. Hindi niya ito ginawa upang magpakita ng kayabangan o magpatawa ng mga hayop na unang nagtawanan sa kanya. Sa halip, nagbalik siya upang ipakita na ang tunay na halaga ng isang nilalang ay hindi nasusukat sa panlabas na hitsura, kundi sa kung paano siya nagbabago, natututo at mahalin ang sarili. Habang ang grupo ng mga gansa ay patuloy na naglalakbay, nagdesisyon ang itim na gansa na humiwalay sa kanila sa ilang sandali. Ang kanyang puso ay puno ng pagnanais na makita ang mga lugar na dati niyang tinirhan. Ngunit alam niyang hindi na siya ang batang sisiw na umiiyak sa sakit ng pang-aapi. Ang kanyang mga pakpak ay matibay at malakas na, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tapang. Bumalik siya sa sakahan kung saan siya unang inabandona at tinawanan ng mga hayop. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay hindi natakot. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi na nakabatay sa kung anong hitsura niya. Ang mga hayop na noon ay nagmukhang maganda, at ang mga nilalang na hindi siya tinanggap ay ngayon kanyang haharapin ng may tapang, hindi upang magtampo, kundi upang ipakita na ang tunay na kagandahan ay nasa loob. Habang siya ay papalapit sa sakahan, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang mga alaala mula sa nakaraan. Ang mga araw ng kalungkutan, ang mga pag-aalinlangan at ang mga pagnanasa na magbago ay muling bumangon sa kanyang isipan. Ngunit sa mga sandaling iyon, natutunan niyang hindi na siya ang batang sisiw na tinutukso at tinatanggihan. Siya ay isang ganap na gansa na may tapang at lakas ng loob na tanggapin ang kanyang mga kahinaan
at kalakasan. Nang dumating siya sa sakahan, napansin niyang ang mga hayop na dati ay nag-aalangan sa kanya ay nagtataka at naguguluhan. Ang mga sisiw na noon ay tumawa at nagtakaw sa kanya ay tinitingnan siya ngayon ng may pangarap at kabiguan sa kanilang mga mata. Siya nga ba iyon, ang bulong ng mga manok? Ang kanilang mga mata ay malalim sa pagkabigla. Ang mga pabo at mga pato na dati nagsasabi ng masasakit na salita ay ngayon nagbago ang kanilang mga tingin. Ang itim na gansa na noon ay tinutukso at iniiwasan ay naging isang magandang nilalang na tinanggap na ang kanyang sarili at hindi na nag-aalala sa mga opinyon ng iba, habang ang mga hayop ay nagtataka. Ang itim na gansa ay tumigil sa harap ng kanilang mga mata at nagsalita ng may kababaang loob. Ako po ay bumalik hindi upang magpasikat o magpakitang gilas, kundi upang ipakita na hindi nasusukat ang halaga ng isang nilalang sa kung paano siya tinitingnan ng iba. Ang tunay na halaga ay nasa kung paano natin tinatanggap at minamahal ang ating sarili at ang ating kapwa. Ang mga hayop sa sakahan ay hindi nakapagsalita. Ang mga sisiw na dati nagmukhang maganda at ang mga manok na hindi tinanggap ang itim na sisiw ay tumahimik at nag-isip. Natutunan nila mula sa itim na gansa na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa mga panlabas na anyo, kundi sa kung paano natin itinuturing ang isa't isa. Natutunan nilang ang kagandahan ay hindi tungkol sa pagiging katulad ng iba, kundi sa pagiging tapat at buo sa sarili. Mula sa mga sandaling iyon, ang itim na gansa ay hindi na tinutukso at tinatanggap na siya ng buong sakahan. Ang mga hayop, bagamat hindi mabilis, ay natutunan ang mahalagang aral ng pagbabago at pagtanggap. Hindi na nila tinitingnan ang itim na gansa bilang isang pangit na sisiw, kundi bilang isang ganap na gansa na puno ng tapang, kagandahan at lakas. Dahil sa mga hakbang na ginawa ng itim na gansa, nagsimula ring magbago ang pananaw ng mga hayop sa sakahan. Isa-isang nagsimulang tanggapin ang kanilang sarili, ang mga manok, pato at mga pabo. Hindi na nila pinapansin ang kanilang mga kahinaan, kundi tinanggap nila ang kanilang mga sarili at nagpasya na maging masaya sa kung anuman ang mayroon sila. Ang buong sakahan ay naging mas masaya at puno ng pagmamahal at pagtanggap. Ang itim na gansa sa huli ay natutunan na ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay ay hindi ang kanyang hitsura, kundi ang kanyang mga ginagawa at kung paano siya nagbigay ng pagmamahal sa kanyang sarili at sa iba. Natutunan niyang walang halaga ang pagpapanggap na maging katulad ng iba, at ang tunay na halaga ay natutunan mula sa pagtanggap sa sarili at pagmamahal sa kapwa. At sa mga huling taon ng kanyang buhay, ang itim na gansa ay naging simbolo ng tunay na kagandahan at lakas sa buong sakahan. Siya ay isang halimbawa ng isang nilalang na sa kabila
ng mga pagsubok at paghihirap ay natutong tanggapin ang sarili at nagbigay ng liwanag sa buhay ng iba. Ang mga araw sa sakahan ay naging tahimik at masaya. Ang itim na gansa na ngayon ay hindi na tinutukoy bilang pangit na sisiw ay naging isang simbolo ng lakas at kabutihan sa buong sakahan. Ang mga hayop na dati nagtawanan at nagsalita ng masasakit na salita tungkol sa kanya ay ngayon tinitingnan siya ng may paggalang. Hindi na siya tinutukso, kundi tinatanggap na siya bilang isa sa kanila. Ang bawat isa sa mga hayop sa sakahan ay natutunan na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa panlabas na hitsura, kundi sa kung paano tayo magpakita ng kabutihan at pagmamahal sa ating kapwa. Ang itim na gansa na nagsimula sa pagiging isang pangit na sisiw na tinatakwil ng iba ay natutunan na ang tunay na halaga ng isang nilalang ay hindi nakasalalay sa kung paano siya tinatanggap ng ibang tao, kundi sa kung paano siya tinatanggap at minamahal ang kanyang sarili. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, natutunan niyang ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ang pagiging katulad ng iba, kundi ang pagiging tapat sa sarili at sa mga kasama. Isang araw, habang ang buong sakahan ay nagtipon upang magdaos ng isang pagdiriwang, napansin ng itim na gansa na ang lahat ng mga hayop ay nagsasaya at nagkakasama. Ang mga manok, pato, pabo at mga kuneho na dati hindi tinanggap, siya ay ngayon nagkakasama at nagdiriwang ng kasiyahan. Walang naiiwan, walang nanghuhusga. Ang mga hayop ay natutunan na ang tunay na kahalagahan ay ang pagkakaroon ng pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Habang ang buong sakahan ay nagdiriwang, ang itim na gansa ay tumayo sa tabi ng lawa, pinagmamasdan ang kanyang mga kasama. Sa ilalim ng araw, ang kanyang mga pakpak ay kumikinang at ang kanyang balahibo ay naglalabas ng isang liwanag na nagbigay buhay sa buong paligid. Napansin niyang hindi lamang ang kanyang sarili ang nagbago, kundi ang buong sakahan ay nagkaroon ng bagong pag-asa at kagalakan. Ang dating sakahan na puno ng panghuhusga at kalungkutan ay ngayon puno ng pagmamahal, pagtanggap at pagkakaisa. Isang magandang araw, ang sabi ng isang matandang gansa na lumapit sa kanya. Nakikita mo ba? Ang sakahan ngayon ay puno ng saya at pagmamahal. Lahat tayo ay nagbago, hindi dahil sa itsura o kung ano ang mayroon tayo, kundi dahil natutunan natin kung paano tanggapin ang ating mga sarili at ang isa't isa. Tumango ang itim na gansa at ngumiti. Oo, natutunan ko na hindi ko kailangang maging katulad ng iba upang matanggap ang pagiging tapat sa sarili at pagtanggap sa aking pagkakaiba ay ang pinakamahalagang aral na natutunan ko. Habang ang araw ay lumulubog sa kalangitan at ang mga bituin ay nagsisimulang magningning,
Ang itim na gansa ay nakatayo sa tabi ng lawa. Nararamdaman ang isang malalim na kapayapaan sa kanyang puso. Hindi na siya nag-aalala tungkol sa kung paano siya tinitingnan ng iba. Hindi na siya natatakot na magpakita ng kanyang tunay na sarili. Ang kanyang bagong buhay ay puno ng pagpapatawad, pagmamahal at lakas ng loob upang magpatuloy sa buhay. Naglakbay siya sa mundo ng may tapang, hindi na tinatanggap ng mundo, kundi dahil tinanggap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa lahat ng hayop sa sakahan. Nagsimula silang magtanong sa kanilang mga sarili kung siya na dating tinutokso at tinatakwil ay naging isang simbolo ng lakas at kagandahan. Bakit hindi kami? Kung siya ay natutong tanggapin ang sarili at nagbigay ng pagmamahal sa iba, maaari rin ba kaming magbago? Sa mga sumunod na taon, ang sakahan ay naging lugar na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang mga hayop hindi na nagtutukso at nag-aalangan sa isa't isa, ay nagsimulang magtulungan at magbigay ng lakas sa isa't isa. Ang itim na gansa sa kanyang kabutihan at pagiging matapat sa sarili ay nagbigay daan sa isang bagong buhay, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng hayop sa sakahan. At sa huli, natutunan ng bawat nilalang na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kung paano natin tinatanggap at minamahal ang ating sarili at ang iba. Ang itim na gansa ay hindi na tinutukoy bilang pangit na sisiw o maliit na gansa. Siya ay tinatawag na isang simbolo ng pag-asa, isang halimbawa ng kung paano ang pagtanggap sa sarili at ang pagmamahal sa kapwa ay nagbibigay ng tunay na kaligayahan.